Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Welcome dito sa ating bahay. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Andito na naman kami. Kung ikaw ay aming sambahin, aming purihin, aming parangalan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for another day. Another day to serve you. It's February to be. Charge ko. Biglang mag-off. Woo! Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat sa panibagong umaga. Oh, mainit na. Hallelujah. Yes, hallelujah, praise the Lord. Welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus, for a new day. Yes, Lord. Thank you, Lord. Another day to serve the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Welcome, welcome dito sa ating live. Thank you, Lord. Yoo-hoo! Hallelujah! To serve you, my Lord and Savior, Jesus Christ, King of Kings. Guide me, Holy Spirit, in every step of the way. Holy Spirit, you are welcome here in every step of the way. Ayan. Thank you, Jesus. So, welcome. Nandito na ba ang lahat? At tayo'y mag-umpisa na. Anong sinasabi dyan sa ating thumbnail? John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! Praise the Lord Jesus Christ.
Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yan. Welcome dito sa ating live. Welcome. Ngayon ay Lunes, February 3, 2025. Woohoo! So, tayo ay mag-umpisa na. Purihin natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Yan. Puri tayo sa Kanya. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord. Andito ulit kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. Upang ikaw ay taas. Upang ikaw ay parangalan. Upang purihin ang Diyos Ama na nagbigay sa amin ng kaawaan.
ng libreng kaligtasan sa sinumang maniniwala sa kanyang anak na si Panginoong Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Panibagong linggo na naman na kami ay magsilbi sa inyo. Magpuri, magpasalamat. Itong aming mga buhay, isinusuko namin sa inyo kung ano man ang aming mga sitwasyon, ano man ang aming mga pinagdadaanan ngayon, Lord. Yan ang pangako mo. I will be with you till the end of time. So ano man itong aming mga pagsubok sa buhay, mga kabigatan, sabi mo sa iyong salita, walang sino man ang pwedeng makapaghihiwalay sa pagmamahal mo sa amin. Father, thank you. Thank you so much for all your provisions. Thank you. Thank you for everything, sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat dahil hindi mo kami sinukuan, nandiyan ka. Salamat, Lord. Kahit na nagkaroon kami ng mga kasalanan, nagawa namin ng mga bagay na hindi dapat namin gawin. So, na maraming salamat dahil nandiyan ang iyong kaawaan at muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na magbago. Talikuran ang aming mga kasalanan at muli kang tanggapin. Muling hayaan yung banal na Espiritu na maging gabay sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po. Salamat po. Nagpapakumbaba kami sa tulong ng iyong kaawaan. Kinikilala namin wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami, Lord Jesus. Kaya namin gawin ang lahat kung kasama ka namin. We can do all things to Christ who strengthens us. Woo! Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat na nandiyan ka palagi mo magabay sa amin. Thank you. Thank you so much for your favor and your grace. Thank you. We welcome you in our midst today. Welcome. Mangusap ka. Gaya ng pangungusap mo nung nakaraang araw, mangusap ka na naman ngayon. Turuan mo kami kung ano ang nararapat. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Yes, amen. Yan, we welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord! Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan.
Banal na Espiritu, itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong kagalingan, ang kapangyarihan ng Diyos Ama na walang hanggan. Oh, hallelujah. Itago mo po at dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, na bigyan mo po kami ng strong connection ng internet, Lord, na makaraos po sa mensaheng nais mong iparating sa amin sa araw na ito. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dinadasal, hinihiling, pinasasalamatan, pinupurihan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay February 3, 2025 at Lunes ng umaga dito sa Houston, Texas. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. God bless sa ating lahat. Ayan. So, hinintay na lang natin ang total na ginagawa ng ating moderator na si Sharon. So, Sharon, busy pa si Sharon. Binabalikan pa ni Sharon lahat yan, tinatali. Sharon, shout out sa iyo dyan, Sharon. Isama mo sa pag-record siya, yung naglalagay ng mga comments doon sa aking mga reels. May reels ako doon na ginawa siya, no? 5 yata, 6, o ilan ba yun? So, nung ginawa ko yun, ay mayroong mga nag-comment siya, tapos nilagyan ko ng hearts. So, yung may heart siya, itali mo yun, isama mo yun. At saka yung sa January, yung New Year, di ba meron tayong live sa New Year? Hindi ba yun, nasama na ba yun sa month of December siya? May tag 100 pesos yung joiners doon sa ating before New Year siya ba? Yung ang ano ni Tita Bits, yung red. Ito ba yun? Saan ba yun makikita? Yung sa New Year siya, sa New Year, tingnan nga natin. Videos. Yung dito siya ba? At saka yung aking live dito sa aking, parang si Ibilin lang yata ang nagka-live doon sa Is No Time. Nasaan ba yun? Dito yata siya. Hindi mo makuha. Ito ba? Dito yata siya. Tingnan mo na, hindi pa to napasama. Kung hindi pa to napasama, may mga ano dito may mga joiners dito na meron silang 100 pesos. Kung kasama sila, naka-join. At dito naman sa live ba to? Doon dito sa aking, yung sa Snow siya, hindi mo makita na wala. So, yun siya. Okay. So, isama mo yun siya para sa ganoon ay masama yan sa January, sa love gift ng January. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Mayroon bang Sharon? Mayroon bang perfect attendance sa ating dyan, yung mga early birds na perfect attendance? So yan, tingnan natin yan. Okay, so balik na tayo sa ating Bible. Nasa na ang ating Biblia? Naalala ninyo ang mensahe ng Diyos noong nakaraang Sabado. Nagpahinga tayo kahapon, Sunday. So, ngayon ay 2/1 man yun, 25. So, dito tayo balikan natin itong tungkol sa, ang sabi ng Holy Spirit, balikan mo itong tungkolin sa isa't isa. So, dito tayo sa 2:3.
25. So, ang tungkulin natin sa isa't isa, maikli lang to. Nabasa na natin to, no? At napag-usapan na natin noong nakaraan. Pero gusto ng Holy Spirit na bigyan ng emphasis. Ayan, so balikan natin ang tungkulin sa mga pinuno ng bayan. At pinaalala sa atin na sa halip na tayo ang unang mag-scrutiny o unang yun bang manuligsa sa ating bansa at sa mga tagapamahala, ay tayo dapat ang unang lumuhod sa kaawaan ng Diyos Ama at hingin natin ang kaawaan ng Diyos Ama sa ating bansa at ipagdasal natin ang ating mga namamahala sapagkat walang tagapamahala na hindi iniluklok ng Diyos doon sa posisyon na yan. Kaya dapat tayo ay magpasakop sa pamahalaan. Oh, hallelujah. So, dito na tayo sa tungkulin sa isa't isa. Yan ay nasa Romans 13, verses 8 to 14. Okay. So, sino-sino sa inyo rito ang mahilig mangutang? Mahilig mangutang pero ayaw naman, hindi iniisip kung kailan magbabayad. Utang is real. Hala. Okay. Tungkulin sa isa't isa. So, balikan natin ito dahil gusto ng Holy Spirit na bigyan ng emphasis. Okay. Huwag kayong, dito tayo sa 8, huwag kayong mananatiling may utang kaninuman. Maliban sa utang ng pagmamahalan. So, ang debt natin ay dapat sa pagmamahalan, loving each other. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Okay, 9. Ang mga kautosang, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. So, ito yung buong kautusan. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ayan. Dito tayo sa 11. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Alam na daw natin na panahon na para gumising tayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo'y sumasampalataya kay Hesukristo. Mag-uumaga na. Kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. 13. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Thank you, Holy Spirit, sa mga salita. Buksan mo aming mga isipan at puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay, so, naumpisahan na natin ito noong Sabado, no, yung tungkol sa ang tungkulin natin sa isa't isa. So, alam natin na bilang mga alagad ni Kristo, we are servants of God. We are servants of the Lord Jesus Christ. We are one body with different parts. So, isang body lang tayo, the body of Christ.
pero may iba-iba tayong katungkulan. So mayroon tayong tinatawag na tungkulin natin sa isa't isa. So, ang binibigyang pansin diyan ay mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, anong sinasabi diyan sa Romans 13 verse 8? Huwag kayong manatiling may utang kaninuman, maliban sa utang ng pagmamahal. No? Maliban sa utang ng pagmamahal. So kung mayroon man tayong utang, yun yung pagmamahal na dapat ay maibigay natin sa ating kapwa, lalo na sa ating mga pamilya, subalit hindi natin naibigay. Yan ang utang natin. Utang natin yan. So, nagkulang ako. Ayan, nagkulang ako ng pagmamahal, no, sa aking asawa, sa aking bana, sa aking mga anak. Nagkulang ako ng pagmamahal sa aking sarili. Yan ang utang na kailangan nating bayaran, kaya kailangan nating punuin. Pero yung utang na pera, utang na kung ano man, kailangan nating bayaran. So, napag-usapan na natin na mabuti lang pagdating sa utang, kung humihingi pa ng tulong, ang galing-galing magsabi na, babayaran ko kaagad yan pagdating ng sahod, babayaran ko kaagad yan pagdating ng nag-loan kasi ako at ganyan. Tapos pag dumating na yung sahod, ay nakalimutan na magbayad. Iyon ang kanyang pangako. Pagdating ng loan, nakalimutan na magbayad, iyon ang pangako niya na yung pagdating ng loan niya, o sinagot ng Diyos na approve siya sa loan. Pero anong ginawa niya? Nakalimutan niya. Kasi yung mga palautang dyan, na hindi iniisip kung paano magbayad, napag-usapan na rin natin yan, na kung sakaling wala kayong pambayad sa time na yan, dahil nga yung dapat mong pambayad ay ganyan, di kausapin mo yung nautangan mo at kung maaari ba, at kung magkano yung available niyan, ibigay mo. Hindi yung i-divert mo pa yung mga dapat pambayad mo doon sa mga kapretsyo mo sa buhay. Sa halip na, unahin mo muna kung ano ang importante. Kung ano ang importante, yon dapat ang unahin, hindi yung kapretsyo natin sa ating katawan. Needs and wants are different. Ang needs, ito yung pangangailangan na kung wala yan, ay hindi tayo mabubuhay, magkulang tayo. No? Ang wants, yun yung gusto ko lang yan, pero iisipin natin, mabubuhay naman tayo kung wala yan. So kung mayroon tayong pambili niyan, why not? Pero kung wala tayong pambili, huwag nating pilitin. Sapagkat tayo rin ang mahihirapan. So yun, ang mga pangako ay dapat nating tuparin. Dahil bilang mga Kristiyano, tandaan natin tayo ang mga living witnesses. So kung tayo ay nangako sa isang tao at ang taong yan ay nanalig sa iyo, ang taong yan ay nag-trust sa iyo, dapat ay mapangalagaan natin yung trust ng taong ito sa atin. So yan sabi diyan utang. Maging responsable tayo na mangungutang. Kung hindi natin kaya, i-calculate na muna natin, may mga bayarin ako ganito. Kung hindi natin kaya yan, di huwag ka na mangutang, magtiis na. Magtiis kung ano pang kaya natin, yun lang. Habang maiksi ang kumot ay mamaluktot. Hindi kailangan na ganito. Ang importante, ang pagkain. Ang importante, ang kapakanan ng iyong mga anak. Yung iba pa nga, pwede naman yan, ay hindi pa ngayon.
O kung mayroon namang hulog-hulugan na walang interest, why not? Oh. Nagaya ba dito sa amin? No, naalala ninyo yung birthday ni Tita Witz at binilhan ako ni Tito Bryant ng yung purple with diamond ring. At mayroon silang maganda kasi dito dahil mayroong mga credit cards ganyan. So may mga promo sila na bayaran mo within 12 months yung ano na yun, yung ginuha mong jewelry. Pero nasusuot mo na, nagagamit mo na. So mayroon siyang credit na $3,000. Yung ring na yun ay 2006 ba yun? At mayroon siyang discounted siya. Kaya naging 1,200 na lang yata. So bayaran mo yun. Consistently, ako ang pinababayad ni Tito Bryant, bayaran mo na yung sa jewelry na gift ko sa'yo, ganyan. So by December pa lang, first week of December ay natapos na. Instead of hanggang February pa sana ang payment na yun, ay natapos na. Kasi binabayaran ko ng, ito ang ibabayad ko niyan, okay. So natapos na. Kaya, yung trust ng isang company na yan, sa isang jewelry shop, dito yung Zale, ang Zale dito ay known na jewelry shop na quality at saka yung may warranty pa yung ring na yon na every 6 months ay ipapalinis mo, i-check nila yung mga diamonds, yung stones, no? Lilinisin na, pagkatapos linisin ay parang bago na ulit. Libre. So, sabi na naman ni Tito Bryant, malapit na ang iyong birthday. Ano na naman ang gusto mong ipabili? Sabi ko, the Lord willing, kung bibilhan, i-allow ng Diyos, punta na naman ako sa Zale. At na naman ako, at bibili na naman ako doon ng purple. Sabi niya, okay. Kasi, libre, walang interest, walang interest for 12 months, hindi malaki ang iyong babayaran, yun bang enough lang na makabayad ka? So, yun dapat ang gawin natin. Yung i-calculate mo ba kung kaya mo bang bayaran ito? Kaya mo bang bayaran ito? Hindi yung, sige, gusto ko yan. Tama lang ba yan sa budget? Pwede ba nating yung Holy Spirit? Pwede ba ito? Nang sa ganoon ay hindi tayo magkandakuba na anong dapat natin gawin, ganito, ganyan. Kung ano lang ang i-provide ng Diyos. Ang importante, ang pagkain natin, shelter, food, shelter. Sa amin dito, food, shelter, transportation, kasi hindi tayo makakatrabaho kung walang transportation. No? So, yung sabi dyan, tapos, anong sabi dyan? Lahat ng mga kautusan ay nailagay na sa iisa. Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So kung tayo ay nangutang, ilagay natin ang ating mga sarili doon sa taong inutangan natin. Kung tayo ang nasa kanilang mga sapatos, if we are on their shoes, tapos tayo, we trusted that person na, oo nga, we trusted that person. No? Tapos, iniisip natin, babayaran na ako kasi may babayaran din ako So, tamang-tama lang yung bayad niya ngayon. Tamang-tama lang yung bayad niya. Tapos, yung nangutang ay parang wala nang nangyayari. Parang nakalimutan na, parang hindi ka nakilala. So, ano ang mararamdaman mo? Ganon yun Kung ano yung gagawin mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin mo sa sarili mo. Kung ayaw mo, lukuhin ka ng kapwa mo. Kung ayaw mo, nasaktan ka ng kapwa mo. Kung ayaw mo, nalibakin ka ng kapwa mo. Kaya huwag kang manlibak. Huwag kang manira. Huwag kang manloko. Gawin mo ang mabuti sa kapwa mo.
Para sa ganon din ang gagawin sa'yo. Kaya sabi mo, hindi man yan nangyayari kung ano yung ano. Okay lang yan kahit hindi nangyayari na yung pagiging mabuting tao mo ay hindi bumalik sa'yo. Bakit ka pa rin niloko? Bakit ka pa rin... Okay lang. Bakit? Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Vengeance is not ours, it's the Lord's, di ba? Anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Siya ang maghihiganti. Oh, naalala ninyo 'yon? Saan na 'yon ha? Dito 'yon sa Dito 'yon sa Romans 12 verses 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo 'yan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Oh. Ipaubaya mo 'yan sa Panginoon. Sabi mo, Lord, patawarin mo po ang taong ito, Lord. No? Na hindi yung galit ng Diyos ang kanyang mararanasan, kundi ang kaawaan ng Diyos. At kung may mga nangungutang sa atin na hanggang ngayon ay hindi nagbabayad, ipagdasal natin. Lord, pagpalain mo po ang pamilyang ito, pagpalain mo po ang kapatid kong ito, nang sa ganoon ay makabayad siya sa kanyang utang sa akin, Lord. Pagpalain mo po, huwag kang magalit at huwag mong isumpa. Pag yung mga naiinis na yung mga nagpapautang, sila pa ang binablock ng mga nangungutang, ipagdasal mo sila na Panginoong Hesus, tulungan mo sila. Nabigyan mo sila ng bigyan mo po sila ng provisyon para sa ganun maalala nila ang kanilang utang at magbayad sila sa akin, Lord. So yan. Gawin natin ang mabuti sa ating kapwa kagaya ng gusto nating gawin sa ating mga sarili. Ang galing-galing mong manira ng kapwa. Tapos kung ikaw ang sisiraan, nagagalit ka kaagad. Kasi yan ang ginagawa mo. Sa makatuwid, huwag kang magalit kung sisiraan ka rin ng kapwa mo. Dahil yun naman ang ginagawa mo rin sa kapwa mo, di ba? Magagalit ka. Kung niloko ka ng kapwa mo, nagagalit ka kasi naluloko ka rin. Kaya yan. Huwag nating gawin sa kapwa ang ayaw nating gawin sa ating sarili. Gawin sa kapwa ang nais nating gawin ng iba sa atin. Mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. No? So, ganun yun. Magagalit ka na ganito, ganun yung kapwa mo. Ikaw din mismo gumagawa nun sa kapwa mo. Kaya kayo dyan, ng mga palautang, ang bilis-bilis ninyong mangutang. Darating din ang panahon na kayo rin ang mauutangan. Maloko din kayo ng iba dahil nanloko kayo ng iba. Ang galing ninyong magsalita. Ang galing ninyong humingi ng awa. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka sa ganito. Pagdating ng mga bayarin at ng kanyang pangako, wala na, nakalimutan na. So ano ang tamang gawin? Kausapin ang taong nautangan, sabihin ang totoo. Huwag magsinungaling, ito ang totoo. Wala akong pambayad. Subalit, pinagdadasal ko na the Lord will provide, maging maayos ang lahat para pambayad sa iyo ay talagang maibigay ko. Mga Kristiyano na tayo eh. Tayo ang living witnesses ng Panginoong Jesucristo. Paano tayo maging buhay na patotoo sa kanyang kabutihan kung tayo mismo, kung tayo sa kahit sa ganyan ng mga maliliit na bagay ay hindi natin kayang i-handle. Tapos marami yung mga nagsasabing
Pwede, isama mo na ako, bayaran kita pagkadating wala akong wala kasi akong barya. Oh. Yung mga yan na nagsasabi ng pwede mo akong isama, bayaran mo na ako at pag-uwi natin saka ko bayan, wala akong barya eh. Yang mga yan, hindi na yan nagbabayad. Isipin mo na lang na nilibre mo siya. Kung kaya mo siyang ilibre ng ganong presyo, go ahead. Kung hindi mo kayang ilibre siya na ganoon sa ganong presyo dahil malaki na, no. Okay, huwag kang magsabi ng okay. Sabi mo, no, I'm sorry. Kaunti lang ang aking pera, ay, sapat lang ito dito. Magbayad ka kung gusto mo. Wag, ganyan, dapat. Huwag yung, okay, o sige. Hindi pwedeng mag-okay-okay ka lang dyan. Tapos sa dulo, ikaw ang mahihirapan. Magpakatotoo ka. Ha? Magpakatotoo ka. Sabihin mo sa kung sino man yung kasama mo diyan, bumili kayo ng ganyan. Well, kung pagkain lang na kaya mo namang isama siya, pagkain naman yan, at pinagpapala ka naman ng Diyos, go ahead, ilibre mo siya. 1 time, 2 times, pero pag maraming times, hindi na yun libre. Bumili ka kung gusto mo. No? So, wag mo nang singilin kasi nilibre mo eh. Pero kung ganun kalaking pera or what, no. Don't do that. Kasi ikaw rin ang nahihirapan. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Sabihin mo, no, hindi pwede dahil sapat na ang pera ko nito. Gusto mong bumili, magbayad ka. O ayaw mo, wala kang pambayad, huwag kang bumili. That's how simple life is. Wag mo nang, kasi magkaibigan kami, nahihiya naman ako, na ganyan. Eh kung kilala mo yung kaibigan mong yan, na palagi na lang, bayaran mo muna ako at babayaran ko pagdating sa bahay. Wala akong barya eh. Bayaran, kung palagi nagkakaganyan at tinotolerate mo ang mga taong ganyan, hindi sila magbabago. Dapat tayo na kanilang mga kaibigan, ang tunay na kaibigan, nagsasabi ng totoo. Kahit na masasaktan sila, kahit nare-rebuke sila, pero tayo ay tunay na kaibigan. Kaya sinasabi natin ang totoo. Hindi yung, okay, tapos nililibak natin yung ibang tao sa likod nila. Ito si ganyan, palagi na lang nga ganun, palagi, oh. Kasi mabigat na yung loob mo eh. Gusto mong ipalabas yung nararamdaman mo sa taong yan, sa kaibigan mo yan. Oh, kaya sino gusto mong magkwento dahil mabigat ng loob mo, punong-puno na ng inis or galit dyan sa taong yan na palaging nagaganyan sa'yo. Kaya, di mo mapigilan ng bibig mo doon, nag-usap-usap kayo ng kaibigan mo, o magkasama o kanino pa na kailala siya, hindi na ikwento mo siya. Oh, so ano ngayon? Na-chismis mo na tuloy. Sa halip na siya mismo ang sabihan mo ng totoo, na sis, Brad, or ganyan, hindi mo sinabi. Nagkunwari ka. Oh. Sino ngayon ang nagkasala? Ikaw ang nagkasala kasi ikaw nagkunwari. Nagkunwari ka eh. Sa halip na sabihin mo ang totoo, nanahimik ka, okay, ganyan, tapos nilibak mo dun sa ibang tao. So ikaw nagkasala, hindi siya. Magsabi ka ng totoo kung tunay kang kaibigan kasi mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So ako halimbawa, mas gusto ko na sabihan ako ng totoo, mas gusto ko na i-rebuke ako, masakit man yung rebuke, pero naiisip ko, uy, yun na palang ginagawa ko, hindi ko alam yun ah. Ay, Kagaya namin ni Tito Brian, si Tito Brian, magaling yan mag-rebuke. Na-rebuke na naman ako ni Tito Brian. Sabi ko, I'm sorry, mali ang aking word.
Tapos nung nag-Bible study na kami, ay yung nag-devotion na kami, ayun, rebuke is real. Kaya sabi niya, ikaw magdasal. Ako ang nag-pray, Father God, salamat sa iyong mga salita. Lord, forgive me po. Nagkamali ako, Lord. I hurt Brian, Lord. Mali ang aking pinili na salita, Lord, na sabihin. O ganun lang. Kahit masakit, pero yung pagpapakumbaba natin sa sarili natin, mahalaga yun. I'm sorry, mahal ko, I hurt you. O di balik na ulit ang relasyon ninyo, nagkasundo na ulit kayo kasi nagpapakumbaba ka kasalip na. Tama naman yung sinasabi ko ganyan ka naman talaga, ganito, ganyan. O di, wala, nandoon ang demonyo sa halip na ang banal na espiritu. Di ba? So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. Ang sabi dyan. Anong sabi pa dito? Dapat daw natin gawin ito, na mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sapagkat, anong sabi dyan, malapit sa atin ang Panginoong Jesucristo, nang tayo sumasampalataya sa Kanya, madali na ngayon, nang dahil sa pananampalataya kay Kristo. So tayo ay nasa liwanag na. Iwanan na natin ang gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Ito ay nasa 12, mag-uumaga na. Kaya iwanan na natin. The dawn is coming. Bakit dawn? Kasi ang liwanag, si Jesucristo ang liwanag. Jesus Christ is the light. So, iwanan na natin yung ating buhay na nasa kadiliman dahil tayo we are expecting the light, si Jesus Christ. Hallelujah. So, kung tayo ay nasa liwanag na, ang katuwiran na ng Diyos ang ating sinusunod. So, mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Bago natin saktan yung ating kapwa, iisipin muna natin kung ako kaya ang gagawan yan, hindi ba ako masasaktan? Masasaktan din. Kaya wag natin gawin yun dahil tayo ang masasaktan. Tayo ang nagiging living witnesses. Kung galit tayo sa ating kapwa, yan mismo, ora mismo, mabuti pang manahimik. Withdraw from the situation. O kung may magme-message sa'yo, tapos ganyan, galit ka sa kanya, o naiinis ka sa ginawa niya, i-process mo muna ang iyong sasagot. Mabuti kasi yung message, yung chat message, no? Sa messenger, o sa text, no? Kasi, hindi ba diretso ba? Makapag-isip ka pa. Pwede namang hindi mo agad sagutin yun i-reply. Pero kapag personal, ganyan, yun ang pinakamahirap. Dahil pag sumabog ang inis mo at ang galit mo, at nakalimutan mo ang fruit of the Spirit, ayan, ang bibig ay rumaratatat sa halip na, pigilan ang dila para sa gano'n na hindi tayo makasakit ng ating kapwa. May mga pagkakataon ba unguarded tayo nang dahil sa ating pagod, sa burden natin, naiinis na talaga ako, ganyan-ganyan. Ay kusang lumalabas yung mga salita na hindi naman karapat-dapat at it will hurt the one na nakinig sa atin. Sometimes it happened, kagaya ko. No? But napakabuti ng Diyos dahil nandoon yung pagpapakumbaba sa sarili. I'm sorry, I made a mistake. Kaysa sa halip na, bakit? Totoo naman yan. Ganyan. Uolbo yung away ninyo. Sa halip na magkalma. I'm sorry, nagkamali ako. That was a wrong word. Diba? So, ganun yun. Minsan, tinuturuan tayo ng Diyos para matuto tayo at yung
yung pusong puno ng pagpapakumbaba ay ma-develop sa ating mga katawan, sa ating buhay, nang sa ganoon ay, kung may mga ganong sitwasyon, nandoon ang pagpapakumbaba. Sa halip na piliin natin yung pride ng tao. Wala naman akong kasalanan, hindi naman ako nagkamali. Tama naman yung sinasabi ko. Ganyan ka naman talaga. Ganito, ganyan. Kaya, Holy Spirit, lead me, guide me, teach me your ways. Yun talaga tayo dapat, mga ka-Team Jesus. Dahil tayo ay nasa liwanag na sa makatuwid, huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay nasa liwanag na. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing. Sino ngayon ang mga lasinggo dyan? Mga lalaki nating mga kapatiran dito, mga lasinggo, nasaan na kayo? Sino ba ang mga lalaki nating mga kapatid, mga kasama sa Team Jesus? Si Jerome, si Brother Jomar, si Brother Eric, si Brother Sandy. 4 na lang naiwan. 4, no? 4 yung mga lalaki natin. Tama ba ako? 4? No? So, paglalasing, magugulong kasiyahan, sino pa ang mahilig diyan sa mga disco na yan. Yun. Nakita ko doon sa aking pinagdasal ko na lang at nakita ko doon sa aking Facebook, sa Facebook ni Vitamin, na mayroon doong mga nagjo-join dito sa ating live, na pagdating doon sa kanilang mga my story ay sumasayaw-sayaw na parang nasa club. Ko, Lord, magkakasala ako nito, Lord. Forgive me, Lord. Ipagdasal ko ang kapatid na ito, Lord. Katagpuan mo po siya, Lord. Tapos, pinikit ko yung mata ko, namulat, nandoon pa rin. Lord, patawarin mo ako. Magkakasala ako nito. Tulungan mo ako nung gagawin ko. Black. Di black. Di wala. Hindi na sila maka-join sa ating mga live. Hindi na maka-comment kasi black. Ganon yun. No? Pero pinagdasal ko na sila, katagpuin sila ng Diyos kasi kinikilala nila na sila ay mga born-again Christian na eh. No? So kaya, ganon lang yun kasimple. Ha? No? Mga ka-Team Jesus. Tayo ay nasa liwanag na. Pasabi dito, sexual na immoralidad. Tandaan natin, ang sex ay hindi yun para sa mga magnobyo. Ang sex ay para yun sa mag-asawa. At pag mag-asawa, hindi yan sexual intercourse. Ang sexual intercourse ay para yan sa mga hayop. Ang hayop, hindi man yan sila mag-asawa. Basta't lalaki at babae mag-sexual intercourse, kahit hindi sila mag-asawa, pwede yun. Sa mga hayop yun. Yung mga lower forms of animals. Pero tayong mga tao, hayop nga tayo, ayon sa animals tayo, no? Ayon doon sa classification of the kingdoms, animal tayo, nasa animal kingdom tayo. Pero ang ating classification, tayo ay nasa mataas na uri ng classification. May mga isip tayo. Biblically, we are created in the image and likeness of God. Na ibig sabihin nun, tayo ay nasa kautusan ng Diyos at hindi sa mga hayop. So kung, anong sabi dito? Sexual na immoralidad. So, ang babae at lalaki, magnobyo, magnobya, gumagawa sila ng sexual intercourse. Sila ay hindi mga tao, sila ay mga hayop, sapagkat ang mga tao gumagawa lamang ng sexual intercourse kung mag-asawa. Ayan ang tawag doon, love making, upang makabuo ng mga anak. Dahil yun ang sabi sa salita ng Diyos.
Go to the world and multiply. O yan. No? Pero kapag sexual na immoralidad, may asawa, nakikiapid. Yung kanyang, yung magnobyo, ayan, gumagawa ng mga sexual immoralidad kahit hindi sila mag-asawa. Yan ang tinatawag nating kasalanan ng fornication. Fornication, ang kasalanan na yan. Kasalanan yan sa harap ng Diyos. That is sexual immoralidad. So kung gumagawa tayo ng mga ganyan, hindi tayo tao, tayo ay mga hayop. Kasi ang mga hayop, nakikita nyo yung mga aso, nakikita mo yung mga pusa, yung mga ano-ano pang mga hayop, mga pabo, mga manok, at iba pa, mga kambing. They have their sexual intercourse. So kung ang mga tao na hindi mag-asawa at gumagawa sila ng sexual intercourse, sila ay mga hayop. Lower forms of animals, mga kabayo, mga kambing, kalabaw, manok, at iba pa. Pero hindi sila mga tao. Dahil ang mga tao na nilikha ng Diyos, dapat tayo ay maging sexual moral. Moral ang ating sexual. No? Ginagawa lamang yan ng mag-asawa. Hindi ng kabit. Kaya kayo dyan, rebuke Israel. Kung mga single kayo dyan, may mga nobyo kayo, mga nobya kayo, kung kayo ay mga nagli-live-in na hanggang ngayon, ay hindi nyo pa rin binibitiwan yung inyong mga ka-live-in na yan, hindi kayo nag-aasawa na yan, nasa sa inyo na yan, dahil sexual immoralidad yan. Sexual immoralidad yan, mga ka-Team Jesus. Ayan. So, hindi tayo mga hayop, tayo ay mga tao at tayo ay likha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. We are created in the image and likeness of God. Okay? Kalaswaan ang pag-aaway at inggitan. O, ayan. So, yung mga pag-aaway na yan at mga inggitan na yan sa kapwa na yan, kalimutan nyo yung mga yung inggit mo sa kapwa mo, inggit mo sa sarili mo, nakikita ka ng ganyan, sasabihin mo kaagad, sana all! Hindi pwedeng sana all. Bakit mo sabing sana all? Gayong, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay patas. God is a fair God. May mga bagay na wala siya na mayroon ka. May mga bagay na wala ka na mayroon siya. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa atin ang lahat. Okay? So dapat ay maging masaya tayo, maging puno tayo ng kagalakan. Father God, thank you for creating me the way I am. Makikita tayo ng ang sexy, ang ganda, slim, sexy, ganito, ganyan. Sana all. Anong sana all? Kung ikaw ay kay Kristiyano, walang sana all sa Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Dahil yon ay inggit yon. At ang inggit ay hindi yon sa Diyos. Kaya nga, huwag ninyong tingnan ang tao. Huwag ninyong tingnan si Tita Vits, sapagkat si Tita Vits ay makasalanan. Si Tita Vits ay hindi perfect. Makasalanan si Tita Vits. Ang tingnan ninyo, si Panginoong Jesucristo. Fix your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Si Jesucristo ang ating titingnan. Hindi natin titingnan ang ating kapwa. Sino man yan. No. Dahil tayo ay pantay-pantay lang sa harap ng Diyos. Tayo ay tayo ay poor servants. Hindi, dapat ako ang inyong tingnan. Sabi mo, ayan, ay ano yan? Influencer yan. Si Tita Vits, influencer yan. Nag-i-influence. Hindi ako ang nag-i-influence sa inyo. It's the Lord, Jesus Christ. Kaya nga, ang ating doon tayo nagpa-follow kay Panginoong Jesucristo. Hindi ako nagsasalita sa inyo. Ang Holy Spirit ang nagsasalita sa atin, sa ating kalagitnaan. Dahil kinikilala natin ang kanyang presensya. No? So hindi pwedeng magsabi tayo ng sana all, no. Dahil ang sana all ay para yan sa mundo.
ang lakaran ng mundo. Tayong mga Kristiyano, wala sa bukabularyo natin yung sana all. Dahil sa atin, thank you Lord, you have created me the way I am. Thank you Lord Jesus for all provisions. Thank you Lord dahil malusog ang aking katawan. Thank you Lord dahil kahit ganito ang aking katawan. Salamat Lord sapagkat you made me, you created me beautifully and wonderfully. Ganon dapat. Ang sabi dito sa Romans 13 verse 14. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Ayan. Huwag nating pagbigyan ang ating makatawang puno ng pagnanasa, ang makamundong pagnanasa, ang likas na makasalanang katawan na ito. Hallelujah. To fix your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. No? Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga salita, Lord. Sino ngayon ang nare-rebuke ngayon sa inyong sana all dyan? At sa inyong mga utang na walang bayad-bayad? Sino? Rebuke is real. Hallelujah. Ayan. So, utang dito, utang doon. Uy, gusto ko yan. Sige nga, magkano? Uy, gusto ko yan. Uy, magkano yan? Uy, gusto ko to. Sige nga, puro ka gusto ko to. Gusto ko to. Ang nangyayari, wala ka ng pambayad. Ano ngayon, tatakbo ka na o kaya magpakamatay ka dahil puno ka na ng utang. Paliig yung utang mo. Ganito, ganyan. Kahit na paliig yung utang mo, magpakumbaba ka sa Diyos. Lord, nagkamali ako, Lord. Sorry, Lord. Dahil ng aking lust of the eye, marami akong nakikita na hindi ko dapat gawin, hindi ko dapat ginawa. Lord, I'm sorry. Ang kaawaan ng Diyos ay nasa atin. Kung tayo ay totoong nagsisi. So, humingi tayo ng kapatawaran. Lord, tulungan mo ako. Hindi na ako uulit. Gabayan mo ako ng banal na Espiritu. Make a way for me. Anong gagawin ko dito, Lord? No? Napakabuti ng Diyos. He will make a way where there seems to be no way. Kung tayo ay kinikilala natin na tayo nagkamali. Kaawaan mo ako, Panginoong Jesus. Tulungan mo ako. Wala akong pambayad sa inutang ko nito. Anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Harapin mo ang problema na yan. Huwag mong takasan. Harapin natin ang ating mga problema. Kasi kung tayo ay mga Kristiyano na, hindi tayo nag-iisa eh. Kasama natin si Panginoong Jesucristo. Kasama natin si Panginoong Jesucristo. Kausapin natin yung mga taong pinagkautangan natin. Ganito, ganyan. Para ma-establish nila, makilala nila tayo na tayo mga Kristiyanong totoo. Kasi paano tayo mag-minister sa kanila? Paano natin maibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanila? Ang libreng kaligtasan, ikaw ay binago ka ng Diyos, maging living testimony ka para makita nila na totoo nga, may Diyos. Paano mo magawa yan? Paano ka maging epektibong tagapagsalita, taga-witness ni Panginoong si Kristo kung hindi naman nakikita sa kilos mo, sa buhay mo, na mayroon kang ang Diyos, may Kristo ka nga. No? So, yun yung gawin natin kung anong nararapat. Sinasabi natin, Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat. Of course, ang Diyos ang bahala sa lahat, pero we have a part to do. Hindi pwedeng, ikaw nang bahala sa lahat, tapos nakanganga ka lang dyan, nakaganyan ka lang, wala kang ginawa. No! Hindi magmamagic ang Diyos. We have to do our part. Anong gagawin ko? Ikaw na po ang bahala sa lahat, Panginoong Jesucristo. Anong gagawin ko? Holy Spirit, gabayan mo kami. Anong gagawin ko? May gagawin ka!
May gagawin tayo. Hindi pwedeng ikaw nang bahala sa lahat, Lord. So, nakatunganga kang ganyan, hihintayin mo kung excuse me, anong gagawin ng Diyos? No. Gagamitin ka ng Diyos para sa ganoon ay mangyayari ang nais niya. Hingin mo sa Holy Spirit yung excuse me, gabay ng Holy Spirit. Anong gagawin ko, Holy Spirit? Pagdasal mo yung taong, Lord, bago ako lalapit sa taong yan upang humingi ng dispensa, upang humingi ng extension sa aking utang, Lord. Kausapin mo na siya ahead of time. Pagpapalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, Lord, siksik, lilig, umaapaw, nang sa ganoon ay hindi pa niya kailangan na ang pera ngayon. Ganun ba? Para pagdating doon, kaharap mo, I'm sorry talaga, andito ako, hinaharap ko yung aking problema, yung aking, sa'yo, sitwasyon ko sa'yo, ganitong sitwasyon ko, ganyan. Mas gustuhin pa yan ng tao kaysa yung kalimutan mo at magagalit ka pa. Ikaw nga nangutang ikaw pang magagalit. Mas ma-appreciate ka pa ng tao kung naging totoong tao ka, hinaharap mo siya, kagaya ng pagharap mo nang ikaw ay nangutang sa kanya. Hindi yung nagagalit ka, hindi yung iniiwasan mo. Pag utang, lipay-lipay. Pag singil, likay-likay night. O kaya pati mga anak mo, turuan mo pa ng pagsisinungaling na sabihin mo, wala ako. O di yung anak mo naman, nagsasabi, wala daw si mama. O, wala daw si papa. Di magsinungaling ka, di yan, huli ka pa rin. Diba? So, pag sinabi nating bahala ka na, Lord, sa lahat, you have to do our part. You have to do your part. Anong gagawin ko, Lord? I surrender to you everything. Anong gagawin ko, Lord? May gagawin tayo para masulbad, no? Malutas yung ating mga problema. Hindi yung nakatunganga ka lang ng ganyan. Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya, Lord, tulungan mo ako sa aking sitwasyon. I give this all to you. What do you want me to do? Sabihin ng Holy Spirit, okay, kausapin mo yung nautangan mo. Yes, Lord. I believe, Lord. I trust in you. Take control of all this situation na hindi magagalit yung aking nautangan, na pinagpapala mo siya, para pag nakausap ko siya, humihingi ako ng dispensa, na hindi ako makabayad. Maluwag sa loob niya yun. No, maluwag sa loob niya, okay lang. No worries, kasi hindi ko pa kailangan yung pera na yan. Sige, go ahead. Ganun ba? Hindi mo alam ang kaparaanan ng Diyos eh. Hindi mo alam ang kaparaanan ng Diyos. At sa susunod, huwag mo na ulitin para sa ganoon hindi ka mai-stress. Stress ako. Anong gagawin ko nito? Ganito, ganyan. O, ikaw rin gumawa ng iyong sariling problema. Yan ang dyan. Yan ang problema dyan. Kagaya ng isang kakilala ko. Yan. Dahil sa kanyang spirit of lust of the flesh, yung mata niya, marami siyang ito, bambayad niya, ganito, ganyan, utang siya, yan. Na hindi niya namalayan na yung savings nila na dapat ay pambayad na sa kanilang gustong planong bahay, lupa, ay naubos na doon sa kanyang mga inutang-utang na mga gamit-gamit at iba pa. Kaya nai-stress siya dahil yung asawa na di alam ng asawa. Oh. Tayo rin ang mismong gumagawa ng sarili nating stress. Kaya pag may mga ganyang tokso, pikit. Pag may mga ganyang tokso sa utang, Holy Spirit, tulungan mo kami. Ganyan. Hindi yung, sige, magkano yan? Ilang buwan kong babayaran yan? Sige, may pambayad. May pambayad ka? Mayroon ka pang mga utang na kinalimutan mo eh. No?
utang ay huwag kalimutan upang mapagkatiwalaan. Ganun yun. Kaya mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ha? Oh, Holy Spirit. Thank you sa iyong kabutihan, Holy Spirit. Salamat po. At nangusap ka na naman ngayon sa amin. Salamat sa pagbukas mo ng aming mga isipan, ng aming mga puso, na mahalin ang aming kapwa, kagaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, kung may mga pagkakataon na we hurt other people, na hindi namin namalaya na kami rin, sinasaktan rin pala namin ang aming mga sarili kung kami ay nananakit sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, kung kinakalimutan namin yung aming mga utang, na gusto na namin ng ganito, gusto na namin ng ganito, pero hindi na kami nakakabayad. Sa halip na we will depend on you, kung ano ang conviction ng Holy Spirit, kung ano ang provision ng Holy Spirit, at i-activate namin ang aming mga pananampalataya, lakaran namin aming pananampalataya. We made it on our own. Lord, forgive us, Father God. Forgive us, Lord. Salamat, Lord. Dahil nandiyan ka na palaging nagpapaalala sa amin, nagre-rebuke sa amin. Dahil mahal mo kami at gusto mo kaming maging living witnesses sa iyo. Para maging epektibo kaming iyong tagasunod. Epektibo kaming mga manggagawa mo sa iyong parasan. Workers in your vineyard, Lord. Ang aming mga buhay ay maging patutuo na ikaw ang Diyos na buhay, na kami ay nasa liwanag sapagkat ikaw, Jesucristo, ay ang aming liwanag. Lord, tulungan mo kami, linisin mo ang aming mga buhay, bigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, na maayos lahat, ano man ang aming mga inutang. Father God, nang sa ganun po ay maging mapayapa ang aming mga buhay, Lord. At mamuhay kami ayon sa iyong kalooban na may pusong puno ng galak, pasasalamat sapagkat ikaw ang aming great provider. Hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you so much. We seal your words with the blood of Jesus na hindi ito nakawin ng demonyo, kundi ito ay aming maging gabay sa araw-araw na kami ay buhay. Oh, hallelujah. At maging kapakipakinabang kami sa kaharian ng Diyos Ama. Salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Ayan! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Kaya yun, mga ka-Team Jesus, huwag kayong utang ng utang at nangutang na kayo dahil nag-i-expect kayo na ay, kasi meron naman akong love gift sa month of January. Doon meron na ako, may pambayad na ako. Huwag kayong mag-expect sa mga bagay na hindi pa dumating. Dahil hindi mo naman alam kung kailan darating. No? Trust in the Lord and lean not on your own understanding. In everything you do, acknowledge Him and He will direct your path. Ayan. So, pag-aralan ninyo ang Romans 1 to 12. No? So, 1 to 12 tayo dahil yun ang buwan ng January. At kunin ninyo doon ang mga memory verses na dapat nating bigyang pansin. Dahil yun naman ang gagawin natin sa ating paglalaro. I'm not sure kung paano ba tayo maglaro. Dito, birthday ni Tita Bets ng Wednesday, God willing, Wednesday. So siguro mag-ano na lang tayo, mag-post birthday celebration tayo, magkaroon tayo ng question and answer portion. Yun na lang ang gawin natin. Question and answer portion for the month of February. So, di ko alam kung si Tito Bryant ay mag-invite sa akin ng dinner sa aking birthday. So, di natin alam. So, abangan na lang natin kung mag-join kayo dyan na meron kayong mga love gifts. So, ayan. Maraming salamat. So, hintayin na lang natin si Sharon kung kailan ang kanyang availability na matapos niya lahat ng pag-records at
ibigay mo sa akin siya ng ng specific siya ba? Halimbawa, ito ang mga early birds ante sa from January 1 to January 1 to January 31. Ito ang mga present sa iyong live from January 1 to January 31. Ito ang mga nag-comment from January 1 to January 31, mga nag-share ng kanilang reflection diyan sa ating live sa Facebook. Ito ang mga sharer. Oh. Ilan na? Ito ang mga nag-comment doon sa YouTube at nag-share doon sa Facebook. Oh. So ilan yun? 5 yun. Oh, tingnan natin, 5. Bilangin natin yun siya at as the Holy Spirit leads sa kano ang ibibigay na provision. At saka mayroon na tayo doong 2,700 ba yun siya, yung mga naglalaro tayo. So, isama natin yan, i-post ko yan sa Facebook kung mayroon ka ng mga kopya para ma-estimate ko kung magkano ang anong love gift ba ang ibibigay ng Diyos, magkano. No? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.